Um, Magandang gabi po muli sa lahat. Magandang hapon, tanghali, umaga, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Nandito na naman po tayo sa ating ah, free live consultation with Doc RJ. Um, pero kagaya ng dati, ah, ano na naman tayo, magpapaalala na naman tayo. Ang holistic medicine po ay hindi po para sa lahat. Para lamang po ito sa mga taong maniniwala at magtitiwala na merong totoong nagbibigay ng mga sakit, karamdaman, mga problemang walang katapusan hanggang mauwi na sa huling pananatili o kunin ka na ng lumikha. Dahil nga paulit-ulit ko lang naman sinasabi rito na ang holistic medicine po ay nakafocus sa spiritual. So, kaya nga lahat ng basehan ko ay nakasulat. Katulad ng sinasabi ko lagi na Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 61 na kapag kayo hindi sumunod sa kautusan na nakasulat sa aklat ng pagtuturo, bibigyan kayo ng mga sakit, mga problemang walang katapusan, mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat. Kaya nga ang daming sakit na hindi mo na mapangalanan at hindi rin alam nila kung anong dahilan. Kasi nga, ito na nga yung sumpa. Dahil ang mga tao, ano ano bang pinamumuhay na ngayon? Ah, Puro na lamang sa katawan. Yung iba naman akala nila na naunawaan nila yung spiritual. Pero tanungin mo kung sino bang sinusundan at sinasamba? Hindi naman yung nag-iisang lumikha. Gumawa pa sila ng Diyos nila na may anyo. Pinagbawal nga yun nung panahon ni Prophet Moses. Hindi ba't sinabing may nagpakilala doon na lumikha or Diyos ng mga unang tao na sinabi, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto sa pagkakaalipin. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. And yet, hindi naman yun ang tinatawag ng mga tao. Bakit? Kung yun ang tinatawag nila, bakit ibang ginagawa nila? Hindi, hindi pareho. Hindi naayon dun sa kung ano yung nakasulat. Di ba? Sabihin, wala naman nagtuturo eh. Kaya nga dapat hanapin nyo kung ano yun, kung sino ba yung mga taong nasa aklat. Kaya nga halos lahat ng tao ngayon talaga nakakaawa na nakakalungkot eh. Kasi nung una, nung malalakas sila, eh, wala. Wala naman silang oras maghanap sa katotohanan. Pero kapag may sakit na at mamamatay na, ayan, kung titingnan mo parang nakakaawa pero ang titigas naman ng ulo. Hmm. Di ba? Kaya nga dito ang daming naging pasyente ng holistic medicine. Ang dami ko, libo ang nakonsulta ko. Iilan lang yung nakaintindi at pagdating sa spiritual, wala talaga. Sasabihin, may takot sa Diyos. Nung sasabihin mo na yung mananalangin sa umaga, tanghali, gabi, puro na reklamo, puro na dahilan. May takot sa Diyos. Wala ka naman ibang pwedeng patunayan sa lumikha ng tao kung hindi sumunod ka. At wala namang ibang tutulong sa iyo rito sa lupa kung hindi yung nagbigay ng buhay. Dahil kanya ang lahat.
Ang holistic medicine po, sabi ko nga, nakatuon sa kautusan, sa spiritual. Kaya nga ang malalim na dala-dala ko spiritual. Secondary lang ang katawan kasi wala namang kwenta talaga ang katawan eh. Temporaring tahanan lang ito ng espiritu. Habang nandito ka sa lupa, nandito ka sa katawan mo. Kaya lang dapat alam mo kung ano yung pamantayan na nagbigay ng buhay. Kasi nga, kapag hindi, halos lahat ng desisyon mo hindi naka-align dun sa katotohanan at ah, yung kung tawagin ay salita niya na, di ba nakasulat naman, ang linaw naman ng sinasabi na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita. Ano ba tinutukoy doon? At yung nagsalita noon yung kausap ni Prophet Moses na sumunod kayo para kayo mabuhay. Kasi kapag hindi kayo sumunod, katulad ng mga example na lang ng mga unang tao na kailangan natin malaman kung ano nangyari sa kanila kasi isa lang naman ang tinutukoy kong lumikha o Diyos. Yung mga kinilalan na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. So ano nangyari dun sa mga henerasyon na sumuway? Hindi ba't kandamatay na lang sila sa ilang? Hmm. Kasi nga puro sila pagsuway. Hmm. Hindi ibig sabihin humihinga ka ngayon, kala mo buhay ka. Kapag wala ka sa Torah, wala ka sa pamantayan, ikaw ay nabubuhay na patay. Hmm. Ngayon nga, tanungin mo na lang ang sarili mo, anong katotohanan ang alam mo? Kasi kapag wala kang basihan, kukunin mo lang sa mga naaral mo na hindi naman galing dun sa ama, ito ay kasinungalingan at nagdagdag kayo. Sinabi nga wag magdagdag at magbawas. Bawal yun, napakahigpit nun. Yung nag-iisang lumikha na lumikha ng lahat, pinagbawal niya ang magdagdag at magbawas. Hindi niya inutos na sumamba kayo kahit kanino kung hindi sa kanya lang. Wala nang ibang pwede paliwanag, magturo nito kung hindi yung mga propeta na hinalal niya. Kung tawagin ay Mashiach or anointed. Hmm. Ang huling anointed is Malakay. The rest is wala nang sumunod. Hmm. Hindi pwedeng nagbago ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin ang naglumikha at siya pa rin ang Diyos na dapat maintindihan ng tao. Kung hindi ito alam ng mga tao, sila ay namumuhay na parang hayop. Tandaan nyo, ginawa tayo ng lumikha, kawangis niya, hindi kawangis ng hayop na kung ano-ano lang ang kinakain at ipinamumuhay rito sa lupa. Puro lang sa laman, kung hindi ito sex, pagkain, lugar, pera, laro, pasyal. Imagine yun. Halos lahat yung doon na lang nakafocus, puro kung anong makukuha ng katawan. Puro sarap. Yan, dyan nakapokus yung mga tao. Hanggang isang araw, makita mo, meron ng problema, may nararamdaman na, may sakit na. Hmm. Di ba? Nakakaawa pag dumating na yung oras na yon. Tapos ang lalapitan lang yung mga tao dahil may pera eh. Di ba?
Bilyonaryo, milyonaryo, nakatulong ba? Hindi, lalong lumala. Hmm. Nakasulat naman sumpain ang sino mang tao na susunod at magtitiwala sa kapwa niya na naparehas niya lang namamatay, hindi sa lumikha. Hmm. May pera eh. Kaya nga parang hindi nila naaalala na napakahirap makarating sa langit yung maraming pera. Bakit? Expose ka sa sarap di ba? Anong matututunan mo? Wala, puro sarap lang. Hmm. Kaya nga pagkatapos ng sarap, pagdurusa. Kasi yung makatikim ka ng sarap-sarap, yung mga tao hindi nakokontento dun sa simpleng sarap lang. Kaya nga pag naghahanap sila mas matinding, 'di ba? Nagiging sila, extreme. Hmm. Yung iba nagda-drugs na, yung iba yung tina-challenge na yung kamatayan, 'di ba? Kung ano-ano na, skydiving, bungee jumping, yung deep diving, kung ano-anong exploration ang ginagawa. Yan ang mga tao. Tapos, controlling, yan. Dahil dun sila nagkakaroon ng mataas na dopamine release dun sa controlling. Kailangan nila ng power. Kaya sila, ay nako. Hindi na ako nagtataka kasi maraming ang daming ang scam because yung kapangyarihan na yan. Ayaw nilang bitawan. Ayan. Kahit sagasa na sila, wala silang pakialam doon. Paninindigan na nila yung mali nilang ginawa. Lahat naman yan may katapusan. At lahat sila ipapahiya sa huli. Hmm. Lahat yan ipapahiya. Dahil hindi rin papayag ang hustisya. May mangyayari at mangyayari ang mga magnanakaw na yan. Lahat yan mananagot. Lahat ng boastful, lahat ng prideful, egoistic na yan. Lahat yan may kaya kalalagyan lahat yan. So, yun. Baka meron kayong gustong itanong dyan or gusto niyo pumasok sa aming Zoom meeting for free consultation, pasok lang po kayo. Bati muna tayo. Magandang gabi po sa inyo dyan. FT Lomboy, Ronnie T. Divino, Leon Mendoza, uh, Cindy Desic, Love, ano ba? Corazon Falsario. Magandang gabi po sa inyo dyan. So, Brad Mel, baka may mga gusto kayong itanong dyan ha? Yung ready questionnaire mo. Paalala ko lang po sa mga nakakapanood sa akin. Doon pa lang po sa umpisa ng video, gusto ko sanang ipaalala sa inyo na i-review nyo lang po yung bago ako mag-start mag-consultation. Doon po ang dami nyong mapupulot na kaalaman. Yung umpisa ng video, bago ako mag-start mag-consultation. Yan po ay standard na po yun. Kapag naintindihan nyo ng mabuti, nandun po ako nakafocus sa espiritu. Sa espiritu. Dahil kayo ay mga espiritu po talaga. Huwag niyong tingnan yung
sarili nyo na nasalamin na kayo talaga yan, no? Lahat po ng espiritu rito ay babalik sa nagbigay ng buhay na espiritu din. Tanong, bakit may high blood kahit hindi mataba? Oh, kasi pag hindi lang may high blood, meron pang problema sa puso eh. Kaya nga pag pumunta ka diyan sa heart center, makikita mo yung mga naka-check-in diyan, puro payatot, pero may problema sa puso. Meron ding alta presyon. Kasi nga yung malapot na dugo ang isang dahilan ng high blood pressure. Kapag palaging mataas ang alta presyon, isa lang po itong sinyalis na hindi kayo umiinom ng tubig. Kung umiinom man kayo ng tubig, walang asin, kaya hindi ito nagtatagal sa katawan. At hindi na ipa-flush yung mga basura ng lahat ng kinain ninyo. Kaya concentrated, mataas. Bagsak ang pH. Kaya yung puso hirap na hirap bumomba. Mm. Kaya puwersado. Kapag puwersado, para kang parang ano, muscle. Yung yung puso natin purong muscle 'yan. Na kapag palaging puwersado 'yan, walang pinagkaiba sa nagda-dumbbell 'yan, lumalaki rin 'yan. Kaya nga nauwi sa cardiomegaly. Mm. Hindi lang po ibig sabihin yung mga matataba may high blood. Magugulat ka nga. Maraming mataba, walang high blood eh. Hindi mataas ang presyon eh. O, tapos yung payatot, wala po. Ang high blood pressure, hindi po yan nakikita kung mataba ka o kung payat ka. Doon po yan sa ah, kinakain at kung hindi ito umiinom palagi ng tubig, 100%, malapot palagi ang dugo nito at marumi. Lalo na yung mahilig lumamon. At saka ang pinaka tubig niya soft drinks, beer. Saka mga iced tea o kung ano-anong synthetic na ano or mga yung soft drinks na yan. Kasi nga yung tao, para kang bumili ng sasakyan tapos hindi mo alam kung paano patakbuhin ng tama. Hindi mo alam ang maintenance, hindi mo binabasa yung manual, wala kang alam. Ganun po kaya po may high blood kahit hindi mataba. Hindi ibig sabihin na ganun din yung parang walang pinagkaiba rin yan doon sa na sinasabi ko na kapag ang tao ay nagpapacheck ng dugo sa mga ah, blood chem clinics, yung nagche-check ng dugo, blood chemistry, hindi ibig sabihin abnormal yung resulta eh, may sakit ka na. Kadalasan tanungin mo, may nararamdaman ba? Wala. Tapos meron nga normal, tanungin mo anong nararamdaman. Ang dami, pero normal yung resulta. So, ganun din. Walang pinagkaiba yan kung mataba ka o payat ka. Ah, pwedeng yung payat, mayroong high blood pressure at yung mataba, walang high blood pressure. Kasi nga depende yan sa yung lifestyle or diet din ng tao. Kaya at kami mabilis namin nakikita yan kapag kinuha na namin ng dugo. Hindi ibig sabihin yung dugo live blood analysis eh. Doon nakikita namin yung drop of blood pag sinilip sa microscope. Nakikita namin na kung ano itsura ng dugo, kung free flowing pa ba siya, bilog pa ba yung mga red blood cells. Ano-ano ba yung mga sangkap ng dugo makikita mo, yung mga white blood cells nagwo-work ba yan, marami ba sila, konti ba sila.
Meron ba mga undigested protein, crystalline formation? Nakikita lahat po yan. Pero hindi ibig sabihin abnormal, may sakit na. Kasi ang sakit, depende po ito kapag na-reach na yung level ng tolerance. Yan po yun. Kasi sabi ko nga uli, ang mga sakit ay walang pinagkaiba lang yan din sa nag-inuman tayo ng alak. Ako isang bote, lasing na. Ikaw, dalawang case na wala pang nangyayari. Hmm. So, ibig sabihin yung tolerance ko, mababa sa mga acidity. So, kailangan maintain ko kaagad yung. Pero may tao talaga na kahit na anong kinakain, malapot na yung dugo, buhay pa rin, wala pang nararamdaman. Hindi siya aware dun sa mga ganon. Umaabot din na minsan kaya ko naman kung gugustuhin ko. Kanya lang, alam ko na ano, pag sinobrahan ko to at ni-reach ko yung limitation ko, maaring bumigay rin ako. So, iba yung, kumbaga sa driver ka, defensive driver ka. Hindi basta sige lang ng sige. Katulad yung kain ka lang ng kain. Hindi ka nag-iingat. Di ba? Kaya nga dito kasi sa holistic medicine, more on discipline po ang tinuturo dito. Kaya nga yung sinasabi na, Dok, yung sinasabi naman dyan sa sinasabi mong mga bawal na pagkain eh. Kami nga buhay pa rin, pati yung lola ko buhay pa rin. Okay, di okay. Kainin nyo lang yan, huwag nyo titigilan. Mataas pa yung tolerance, tuloy nyo lang yan. Pero hindi ibig sabihin, buhay ka pa, buhay ka talaga, no? Yun lang Mm. ang akala mo. Pero hindi mo alam. Hmm, ano ka na, nagbibilang ka na ng pwesto sa sementeryo. Nagbibilang ka na ng lugar kung saan ka itatapon dahil nabuhay ka rito sa mundo para sumuway. And para saan pa yung binigay ang pamantayan kung walang susunod at walang punishment? Sige nga, kahit yung pinakamaliit na kautusan, hindi po pwedeng babaliwalain. Hmm. Lahat po ay mahalaga. Yung hindi ka na nga lang manalangin ng pagkatapos kumain hindi nyo alam yon na hindi nakakatuwa. Hindi natutuwa ang may-ari ng lahat. Kasi para ka nang nagnanakaw nang hindi ka man lang nagpapasalamat Kaya lang, kung hindi ka naman diretso nananalangin sa kanya, hindi mo alam yung kung paano binibigkas ito, hindi ka pa rin nakakapagpasalamat sa kanya ng totoo. At hindi ka rin nakakasunod kung anong tama na dapat gawin ng isang espiritu. Yun, yun ang problema. Hmm. So, yan. Baka po may gusto pa magtanong dyan. Oh, ano ba naman yan?
virus na naman. Yung kung ano pong marinig nyo sa social media, wag po kaagad magpapaniwala. Yung mga virus na yan, 3 years ago, pinag-uusapan na po dito sa holistic medicine. Lahat po ng lalabas din sa DOJ, lahat ng sa UN, lahat po yan, wala pong ginagawa kung hindi manakot lang eh. Ang totoong virus dun yung pananakot para sa inyong kaalaman. Yun po ang totoong virus dun. Basta na nabigyan ka na ng takot, yun po ang totoong virus dun. Pag natakot ka na. Kasi nagtitrigger ka na ng mga protein during nagpanic ka. Yun yung madalas nakikita nila sa RT-PCR test. Yung protein na yun. Cytokines. Kasi nga natakot ka na eh. Mm. Yung cytokines, yung design, yung image nun, pag sinek mo yung virus na sinasabi nila, similar, magkapareho. Tigilan nyo. Ang takot. Natatakot kang mamatay? Hindi mo pa nga alam kung ba't ka nabuhay. Tapos natatakot kang mamatay? Hmm. Hindi Ah, ba? Yun ang nakakalungkot sa lahat. Meron kang kinatatakutan na hindi mo naintindihan. Bakit mo ba gustong mabuhay? Sige nga, para saan? Para sa pamilya? O ano pa- bang para ano kaya bang Sim. Para kaya Sim para mabuhay. Kasi hindi isa lang wala ako. hindi Wala akong ano hindi ikaw yun, Brad. Pero ang na tanong ko ay general yun. Wala pong ah, ano, wala wala sa inyo yun. Yung mga ina-address ko to dun sa general public. opo. Yung sinasabi ko na bakit ba gusto nyong mabuhay sa mga wala namang kilala sa totoong lumikha, ba't nyo ba gustong mabuhay? Di ba? Para saan? Sa lahat ng mga kasayahan, kasarapan dito sa mundo? Eh, hindi ka naman magtatagal dito eh. Limited lang ang pananatili dito. Hmm. Pag hindi nyo naintindihan ng totoong dahilan ba't kayo nandito sa mundo, eh, isang araw magkakandara pa kang hanapin ito. Hmm. Yung mga virus po, alisin na po nyo sa pag-iisip nyo yan. Wala pong virus. Okay? Bacteria, oo, yan yung living organism, living microbes. Kung tawagin ay microbiome. Nilikha ng Diyos yan at saka hindi lahat ng microbes ay masama. Actually, meron ka na sa katawan niyan mula pa lang nang ipinanganak ka. Ang problema, pinakialaman na ng siyensya. Bata ka pa lang kung hindi ka i-oral o i-bakunahan ka, i-injectionan ka. Mm. Ng mga para sa polio, diphtheria, kung ano-anong bakuna na yan. Hindi mo alam, tinamnan ka na. Meron ka na sa loob. O titira na rin yan sa loob. O pag dating ng time na hindi mo alam, dumadami na yan sa loob ng katawan mo, naninirahan na yan dyan. Kapag humina ang immune system mo, dyan na sila magtatrabaho yung i-inject sa'yo nung bata ka pa. Hindi, tapos babanatan ka ng kung ano-anong antiviral, antibiotic. Lahat po yan hindi pwedeng pumasok sa katawan kasi nga ito ay foreign substance, synthetic in form. Ah, once na pumasok sa katawan ito, meron pong reaction. May nangyayari sa loob. May antagonist effect. Kasi nga, hindi pa pwede. Hindi pa pwede kasi nga lahat ng bakterya na meron ka, mas marami pa ito
sa cell ng tao. Kung merong trillions of cell, times 10 po ang microbes. Ano bang role ng microbes sa loob ng katawan? Sila po ang may kinalaman sa daily life, metabolic function ng katawan. May kinalaman sila sa synthesization or himay-himay ng mga kinain natin para i-extract yung mga nutrients. Yun po ang trabaho ng mikrobyo. Kaya hindi po masama yung mga mikrobyo. Yan yung living enzyme talaga na totoo. Hmm. Anong epekto ng kulang sa araw? Ang hindi nakikita ng mga tao kapag hindi ka pala nagpa-araw, meron pong tinatawag na mga sakit na kung tawagin mababa ang calcium absorption because walang vitamin D3 na sila yung carrier. Kailangan mo makuha yan sa araw. At ang tamang exposure sa araw between 10 to 3 sa mga adults, ang mga bata 6 to 9, yung mga baby hanggang 9 years old. Yan. O hindi, sorry, 7 years old pala, ganon. Then 8 pataas, mga 10 to 3 na, pero 15 minutes lang. Yung mga matatanda, 15 minutes sa harap, 15 minutes sa likod, naka-steady lang para ma-activate yung photosynthesis, ma-trigger yung dapat ma-trigger na nagki-create ng vitamin D3 sa katawan. Kasi nga maraming function ng vitamin D3, lahat ng nutrients kailangan ma-absorb with the help of vitamin D3, especially yung calcium. Mm. Yun ang ano yan? Ronnie Divino. Ano pong gamot sa psoriasis? Yung mga ano yan kati-katian sa ulo, sa buong katawan. Kasi nga po yung mga carnivorous, maraming parasite po yung mga karne. Isa yan. Saka yung fungus. Yan. Kapag kayo kung hindi kayo carnivorous, caninvorous, yan ang mga tao. Yan ang mga problema palagi, sakit sa balat. Ang problema nga, sabi ko nga, hin kung tutusin kaya naman itapon sa labas kasi yung mga basura eh. Ang problema lang sa tao, hindi umiinom ng tubig. O umiinom nga ng tubig, wala namang asin. Kada inom ng tubig, itatapon din ng katawan mo, ihi ka ng ihi. Oh. Kasi nga walang sodium, walang nag-hold ng water sa blood plasma. Napakahalaga po ng asin. Yung mga tao alat Ang kakasakit sa bato. Batogan. Hmm. Hmm. Ay, nako. Wag kayong maniwala sa akin. Diyan kayo sa mga synthetic dependent drug doctor. Diyan kayo magsunod. Ang dami nang sumunod diyan, di ba? Ngayon, dialysis na. Yung iba patay na. Yung iba buhay pa naman. Kaya lang paulit-ulit gagaling tapos kakasakit na naman, kakaproblema na naman. Kasi nga hindi naman sila nag-aral para kayo ipagalingin talaga. Nag-aral sila para maging negosyante. Ay, nako. At ginagamit naman yan, mga yan, para bigyan ng leksyon ng mga taong mga pasawirin. Yan ang pagsubok sa inyo dahil sa inyong kamangmangan. Kayo ay mamamatay na lang ng walang naintindihan dito sa lupa.
Mm. Hindi na kayo makakaalis diyan kapag hindi nyo hinanap ang katotohanan ng buhay na hindi kayo nandito sa lupa para magsaya o magdrama o ubusin ang oras mo para kontrolin ng iba. Mm. Nandito ka para sa sarili mo lang. Kanya-kanya tayong kaligtasan. Kung sino ang unang magising, yun ang hindi lang basta nagising. Nagising ka pero may gagawin ka at tutuparin. May gagawin ka. Dahil ang sabi ko na ito noon, ang purpose ng tao ay maging banal para sa inyong kaalaman. Kung kayo ay nilikha ng lumikha ng tao na Diyos, siya ang Diyos, nilikha kayo kawangis niya, hindi kayo pwedeng mamuhay na parang hayop. Hmm. Kaya nga sinabi, humayo kayo't magpakarami. Kung ikaw ay puno, dumami ka na parang puno. Kung ikaw ay prutas o lahat ng nilikha na may buhay, dumami kayo. Kung ikaw ay hayop, dumami kang hayop. Kung ikaw ay kabayo, unggoy, mm, kambing, kung anong hayop ang pagkalikha sa'yo, dumami ka na kawangis ng mga hayop. Kung ikaw ay hayop, hindi ka naman hayop eh. Ginawa ka ng lumikha ng tao kawangis niya. So, ang goal ng buhay ay maging banal. Kasi hindi ka pwedeng namamasyal lang dito sa mundo. Kaya lang, paano mo gagawin yun? Hindi yan basta mananalangin ka lang ng kung ano lang gusto mong panalangin. Hmm. Yun ang problema sa mga tao. Gumawa ng kanilang Diyos at sinundan. Katulad din ng mga tao noon. Nagpakita na nga ng maraming milagro eh. Kaya lang, matigas pa rin ang ulo. Gusto nila silang masunod eh. Gusto nila atang sumunod yung may likha eh. 'Di ba? Baliktad. Kaya nga, sige lang. Gawin nyo pa yung alam nyo na minanan ninyo sa inyong mga magulang. Ituloy nyo lang yan. Huwag kayong maniniwala sa akin. Huwag kayong maniwala. Magandang gabi po sa inyo dyan, Nicanor Gatchalian. Sir Ronnie T. Divino, kung sino man yung sinasabi niyong may psoriasis, di sana siya yung kausap, siya yung pumunta, magpumasok dito or ibigay niyo yung ano ko, yung Facebook ko, andyan na po sa comment section. Ibigay niyo na lang po yung, ayan, yung aking Facebook, i-add niya ako para mabigyan ko siya ng libreng konsultasyon. Hmm. Ano ang sukatan ng pagiging malusog? Sabi ko nga, ang totoong malusog yung spiritual. Pag malusog yung spiritual, alam mo yung pamantayan, meron ka ng gabay. Yun ang totoo na malusog ka. Kilala mo yung lumikha ng tao, alam mo yung kautusan niya, alam mo na yung kung anong ibig sabihin ng justice, righteousness, and kindness. Yung tatlo na yan. Yan ang basihan. Kailangan malaman mo yung pamantayan na ah, na naka-align dun sa pamantayan. Kasi ang, 'di ba, sinabing ah, ang tao hindi na lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita. Dapat alam nila kung ano yung salita na tinutukoy. Yun yung kautusan.
para malaman mo yung mga dapat at hindi dapat, yung masama at mali, yung masama at mabuti pala, malinis at marumi, katotohanan at kasinungalingan, dapat alam niya. Doon niya malalaman na. Hmm, yan. Kasi hindi pa pwedeng, akala ba ninyo na yung nakikita mo nagji-gym, healthy na yan? Yung nakikita mo na ah, nag, ah, yung mga nagpo-promote, nagbablog ng mga nag-ano pa, nag-yoga pa, nagta-tai chi pa, nag-ano. Yan po ay wala na dun sa pamantayan. Puro lamang yan galing pa nga sa ibang tao yan eh. Halos lahat ng mga tao, feeling nila malusog sila. Physical and spiritual daw. Meron pa silang meditation kuno. Meditation, ang totoong meditation, panalangin. Alam mo at kung sino ang tinatawag mo. Alam mo yung una, dapat matuto ka magsalita ng lengguwahe ng langit. Mm. Kapag hindi mo ah, nagagampanan yon dahil tamad kang mag-aral, tamad mong alamin, eh, hindi healthy. Panglabas lang anyo na nakikita mong healthy. Yung espiritu patay. Mm. The moment nang wala ka sa Torah or sa 613 instruction, hindi healthy yan. Spirit, dun ang foundation ng health. Spiritual, secondary lang ang physical. Kaya nga dito, sabi ko, iniimbitahan ko kayong lahat mag-aral. Wala pong bayad. Hmm. Alamin nyo muna bago kayo mag-complain o magdahilan. Dapat ganun eh. Ako nag-o-offer po ako ng pag-aaral. Kasi kapag nag-aral kayo ng Torah sa Israel, 1.5 million. Ganun po ang kamahal. Hmm. Sa akin, libre lang. Ang requirement ko lang, mag-focus kayo, ibigay nyo yung oras ninyo kasi araw po ng Sabat lang po inaaral yon. Yun lang po ang time na binibigay ko para magturo. Dahil ang mga tao kailangan magpahinga sa ikapitong araw. Binigyan kayo ng 6 na araw para maghanap buhay o para sa inyong katawan. Pero isang araw lang ang hinihingi. Tapos puro pa sa katawan pa rin. Imagine niyo ang lumikha nga nagpahinga sa araw, ikapitong araw. And yet yung mga tao, mm, walang, wala, walang ginagawa, walang naintindihan. Hindi man lang nila naisip yun na ito ay banal na kautusan na napakahalagang at holy. Napakahalaga sa lumikha yun. Bakit? Doon mo makikita kung sino yung kanya at hindi. Hmm. Yung sumusunod sa araw ng Sabat. Dok, linggo yun, di ba? Unang araw daw, Lunes. Ikapitong araw, Linggo. Hmm. Eh, Tuloy nyo lang yan. Wala tayong magagawa. Yan ang minanan ninyo eh. Ipamanan nyo rin. Maraming susunod pa na lahi ninyo eh. Ipamanan nyo rin sa mga apo-apuhan nyo. Hmm. Ibig sabihin, kapag hindi kayo nagsasabat, hindi nyo naintindihan yung araw ng pangingilin, eh,
Hindi nyo rin kilala yung lumikha ng tao, yung tatay nating lahat. Hindi nyo siya totoong kilala. Nagpapanggap lang kayong kilala. Ay, nako. Kaya nga hindi na ako magtataka sa katerba ng namamatay at may sakit. At na grabe ng kaguluhan ng mundo. Baka po may mga gusto pang magtanong dyan. Pananakit ng ulo. Ah, yung pananakit ng ulo, sabi ko nga, siguro kapag mataas ang BP nito, or malapot ang dugo, merong tinatawag na aneurysm or pumutok na, karoon na ng pamumuo ng dugo sa ulo, nag-leak na. Maraming pain eh. Or nagre-repair kasi nga may pumutok na ugat sa ulo at ayaw mawala. Yan po. Or either may bukol. Yan po. Anong gagawin? Sabi ko nga, i-add nyo ako rito. I-add nyo po ako. Kasi nga hindi ko alam, kailangan kong maimbestigahan kung ano na yung mga pinaggagawa ninyo, gaano katagal na po yung pananakit ng ulo na yan. Hmm. At saka tatanungin ko lang kayo, handa ba kayo sa sasabihin ko? Baka may mga pusong mamon. May mga nakausap ko, mga pusong mamon. Ayaw makarinig ng totoo. Na siyang mismong may kasalanan. Imagine mo, da, madami kayong pera eh. Isang araw, uubusin na lang yan. Isang araw, hindi mo alam, yan pala ang papatay sa'yo, yung pera mo. Yan. Anong ibig sabihin ng doctor? Is to teach, not to heal. Correct. Doctor from the root word docere means to teach. Yun naman talaga yun. At ang totoong doktor naman nagtuturo lang. Kasi kapag sinabi mong nagpapagaling ka, ay hindi na doktor yun. Hindi yun ang kahulugan ng doktor. To teach lang, teacher lang po. Kaya lang ako, hindi lang ako teacher. Rabbi, spiritual po ang tinuturo ko. Hmm. At sa lahi po ng Levita, yan po ang minana ko. Yung katuruan na yan. Yung spiritual po. To teach. Kasi nga, sabi ko nga, ang ugat ng mga sakit ay bunga ng pagsuway. Sinabi na ito lang ang kakainin nyo, sinabi na ito lang ang dapat nyong gawin, sumunod kayo. Kasi kapag hindi kayo sumunod, kayo ay bibigyan ng mga sakit at mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat. Nangyayari na po hindi na po bago eh. Nakikita natin ng mga mata natin, nakikita na natin lahat at pinaglalaruan lang kayo ng mga nakaputi dyan. Magandang gabi po sa inyo, Selegna Onairos, ano to, Connie, Enoch, Chay Abinoha, good evening po. Bedsore, ano pong dapat panghugas sa sugat? Ay, ay, ay. Gaano katagal na po yung bedsore na yan, Ma'am Chay Abinoha? Bago lang po ba kayo rito na nakakapanood? Ma'am Chay Abinoha, bago lang po ba kayo na nakakapanood? Ilan taon na po yung may bedsore? Gaano katagal na po yung bedsore na yan?
Ayaw naman sumagot. Ayaw naman sumagot ni Ma'am Chaya Binoha. Tinatanong ko po kung gaano katagal na po ang bedsore, ilang taon po yung may bedsore. Pigsa. Parehas din po. Yung may mga pigsa, ganun din po. Lahat po na may sakit sa balat, kung maaari, itigil niyo po muna ang pagkain ng karne, maliban sa itlog. Okay? Fruits and vegetable diet muna kayo. Pero may itlog pa rin. At least 2 eggs a day para yung protein maintain. And then yung fruits and vegetable, yan. Siguro mga 1 buwan para malesen yung ano. At saka yung salt and water para yung mga parasite. Ako. Yung 69 years old. Matagal na pala kayo. Yung 69 years old, 2 months bed sore. Medyo ano lang eh. Medyo yung sinabi ko na po yung mga para sa mga bed sore. Kasi nga kapag palaging naiipit yan, mainit po yan. At saka kailangan pinapatagilid nyo palagi. Tagilid. Ah, baking soda lang po kasi nga para kasi kung asin mahapde eh. Baking soda lang, isa 'yon. Saka palagi yung patatagilidin. And then alagaan nyo rin sa tubig asin para hydrated at yung skin hindi siya palaging mainit. At tigilan nyo ring pakainin ng sobrang karne. Kumakain pa ng isda yan, ng sobrang isda o mga kung ano-anong pagkain na mataas sa protina. Kanin, tinapay, isa rin yan. Mainit sa katawan yan. Kung palaging nasasaktan, mahapde, cold compress nyo rin. Anong simpleng morning habit para magkaroon ng lakas? Iba-iba kasi. Yung iba, kailangan maglakad-lakad eh. Kasi kailangan mag-circulate yung dugo eh. The moment na nagising kayo, mag-stretching muna kayo. And then yung tubig asin, inom tapos maglakad, magpaaraw kasi nga yung electrolytes, hindi nyo na ba napapansin, kada ihi nyo, tinatapon nyo rin yan. Tapos yung lakad-lakad para mag-circulate yung dugo, stretching, kung ah yung sabi ko nga yung kalamansi, kalamansi, mel pescadero, anong gamot sa keloid. Lahat naman masakit pag nababangga eh. Yung keloids, kung merong, ano ba to? Ano nga ba to?
Merong nabibili kaya lang wala rito sa Pilipinas, eh. Yung ano ba 'to, mineral yun, eh. Ah, ano nga ba yung mineral? Totoo bang maging sanhi ng sakit sa balat ang mahinang digestion? Maaari, kasi sabi ko nga yung digestive system o yung bitoka, yung enteric villi, kapag hindi tighten yung enteric villi, sabi ko nga kapag yung tao, mataas ah, yung acidosis niya, bagsak ang pH, tapos nagte-take pa ng synthetic drugs, may chances na magkaroon ng leaky gut syndrome. So lahat ng puwedeng pumasok sa dugo, eh, lalabas din sa balat kasi mag-spread yan sa buong katawan, eh. Once na pumasok na 'to sa dugo at, iikot na 'to sa buong katawan mo. So, ang exit point din, hindi lang ihi, dumi, pati yung balat lahat si-circulate dun. Lalo na kung carnivorous nga, ah, yun maraming bulate at ano, mga bakterya, lalo na bulate, naku, yun ang isang problema. Nag-uumpisa lahat yan sa bituka. Lahat ng pinapasok mo nakakaapekto yan. Nakikita mo yan sa, balat na kasi marumi na, eh. Hindi na itatapon ng tama yung basura na yan, mm. Imbis na, hindi pumasok sa dugo, pumapasok na sa dugo. Magandang gabi po sa inyo diyan na Nase Oremor o Romero, Betty Kokya. Magandang gabi po sa inyo. Eh, yung mga ganyan po, yung sinasabi niyo, Ma'am Betty Kokya, anong gamot sa hypothyroid, hindi po yan na ano, para sa lahat na 'pag nagtanong, para sa lahat din, standard na sagot. Yung tanong niyo po general po pero iba-iba po ang katawan ng tao kasi. So sabi ko nga kung sino man 'yan, ang tanong ko palagi, gaano katagal na yung hypothyroid na 'yan? Ito po ba ay lalaki o babae? Ilang taon? Anong tangkad? Anong timbang?
Kasi andyan po yung aking ano, or kung friend ko naman po kayo, mag-message lang po kayo sa ano, kung sino po yung sinasabi niyo may hypothyroid. Kailangan po siya yung kausap ko at mag-fill out po muna ito ng holistic form para meron akong idea at anong status niya na ngayon. Ano po ba yung mga pinag-iinom na niyan? Gaano niya katagal na yung problema yung hypothyroid na yan? Masakit ang ngipin. Yung masakit ang ngipin nga, sabi nga po kung may butas, kumuha kayo ng bawang, balatan ninyo yung bawang, kunin nyo yung gitna, uh, sakto nyo doon sa butas, mainit lang yun. Kung wala naman, yung paminta, balatan nyo rin yung paminta. Hmm. Salpak nyo doon. Kung wala namang butas at may yung ipin nasa loob yung sakit, kung marunong po kayong humigop ng hangin na mahina lang, halimbawa nasa gilid, isasara nyo lang po itong bibig, tapos hihigop kayo ng hanging malamig. Halimbawa nasa kanan siya. Takpan nyo lang po yung bibig, maglagas ka ng maliit na butas lang. Hihigupin mo lang papasok. Puro pahigop papasok ha. Kailangan makaramdam kayo ng malamig. Kung pwede naman, maglagay kayo ng yelo. Lagay nyo sa bibig nyo. Hmm. Masakit na masakit na. Kasi nga, kaya nagkakaroon ng pain, nandun din lahat ng dugo. Nandun lang po lahat ng dugo. Pero pag nilagyan mo siya ng yelo, maglalayuan yung dugo. Mababawasan po yung pain. Magkakaroon ng pamamanhid. Kung wala kayong yelo, yung sinasabi ko lang po, konting mag-ano lang kayo ng malamig. Di ba pag naaanghangan kayo, gaganon kayo. Yan. Create kayo ng malamig na hangin papasok. Hmm. Hanggang sa makatulog kayo. Huwag dito sa labas. Kaya yung iba naglalagay ng yelo sa labas. Hindi po nag-e-effect yun. Sa loob, kung kaya mong isubo yung yelo, yung malamig. Parang nangingilo ka na. 2 years na babae, 56 kilo. Installment naman, Ma'am Betty Kokya. 2 taon na. 56 kilo po. Anong tangkad, anong timbang, anong edad? Baka may mga tanong pa kayo dyan ha. 9:13 na pala. Meron na lang tayong 2 minutes. 1 minutes na lang pala na nagsasagot.
Gideon Walhati. Good PM, Doc. Itatanong ko lang po kung bakit hirap akong maubo pag nalamigan ako sa aircon. Matagal ko na pong nararanasan yan. Anong hirap kang, baka hirap kang umubo. Nay, pag umuubo ka, nahihirapan ka, yun ba yun? Hindi kita maintindihan eh. Hirap akong maubo, ibig sabihin hindi ka maubo kapag nalamigan ka, matagal sa aircon. Ano yun? Hindi ka umuubo, ano? Nako, 5'3". Tapos 56 ang timbang. Ah, medyo mabigat ng konti ito kapag ganyan. Usually po, Ma'am Betty, kokya. Pag mga ganyan, nasa edad na siya, yung 5'3" na taas, at least mga 50 lang timbang niyan. 51, mga gano'n, 50-51. Hmm. Ano-ano po mga iniinom na maintenance niyan? Yun lang po, sabi ko nga, yun po ang medyo komplikado rito, yung installment ang tanungan. Dapat po pumasok na lang kayo rito kanina at pag nagtanong po ako, nasasagot nyo kaagad. Opo, may kaunting sakit sa baga po. Eh, kapag ganun, tinuturo ko naman palagi yung control post dito, hindi nyo po ba naiintindihan yun, Gideon? Kaunting sakit sa baga. Pag nalamigan, pero ngayon hindi ka naman nalamigan, okay ka naman ngayon. Kapag nalamigan, mag-steam ka lang. O kaya mag-control pause ka, huminga ka ng takpan mo yung bibig mo, yung mainit na hangin ang singutin mo. O pag naghinga ka ng palabas, ubusin mo lahat ng hangin, takpan mo at least 30 seconds para mag-init, para mag-dilate. Kung may mga matitigas na plema dyan, tutunawin ng nitric oxide yon. Kailan pa po huminto ng mga gamot-gamot yan, Ma'am Betty, Kokya? Dok, ilang sukat ng sa baking soda? Yung pang ano ha, pang hugas. Isang kutsara, timplahin nyo sa 1 litrong tubig. Isang kutsara. Yung baking soda, yung Arm and Hammer po. Ma'am Chay Abinoha. So yun nga, Gideon, yun na nga sinasabi ko. Kapag malamig, of course siguro, matigas yung ano, hindi malambot. Merong tumitigas doon na mga mucus. O baka dehydrated ka sa oras na yan kasi nga baka natutulog ka pati, nakanganga ka, hindi mo alam. Sa, sa bibig ka na humihinga. Kaya paggising mo, is either masakit ang lalamunan, masakit yung paghinga. Mas gusto mong umubo o hirap na hirap ka naman pag umubo ka, masakit sa dibdib. Hindi natin alam kung may pamamaga sa loob ng baga mo. Hmm. So yun nga yung sinasabi ko, control pose lang. Or mag-steam ka, kahit sa kamay lang, hihinga ka ng mainit na hangin. After exhalation o paglabas ng hangin,
takpan mo yung bibig mo, 30 seconds to 45 seconds up to 1 minute. Tapos i-release mo siya, yun, makakaramdam ka ng mainit sa baga mo para matunaw yan kung ano man yung matitigas na plema dyan. 1 year na tayo din po iniinom. So, Ma'am Betty Kokya, kung sino man yan, andyan po, i-add nyo na lang po ako sa ano at para mabigyan ng tamang konsultasyon. At ayan, andyan na yung sa comment section yung ano ko, Facebook ko. At kami po ay ano na, ah, magpapaalam na at sobra na tayo sa oras. Meron pa tayong obligasyon. So again, marami pong salamat muli sa lahat ng sumubaybay sa ating programa. Magkita-kita na lang po tayo muli next week dito sa ating Holistic Medicine with Doc RJ, free consultation. So ayan, mga kapatid, mauna na ako sa inyo. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Baruch Hashem. Barakallah. See you Barakallah. on Friday. Thank you po. Baruch Hashem, Baruch Hashem.